Nagising ako bilang isang disipulo ng matuwid na sekta sa isang kwentong pambabae. Pero ang pangarap ko ay maging isang ganap na matu. Dahil ang sarap talagang maging demonyong kultibador. May matu na pumatay sa buong pamilya ng bunsong kapatid. Pero noong lumakas na ang bunsong kapatid, pinatawad pa rin siya. Ngayon, may mga anak na silang dalawa. May maturing nagnakaw ng banal na kayamanan ng sekta at nakubkob ng mga disipulo. Pero sabi ni Ate Senior, kaawa-awa raw ang matu na iyon. Hindi lang siya pinakawalan, binigyan pa siya ng mga tableta. At mahahalagang gamot, kahit anong karumal-dumal na krimen ang gawin ng mga matu. Sa huli, parang milagrong nalilinis ang pangalan nila at pinapatawad. Samantalang ako, masyadong tahimik ang buhay ko rito. Ang mga disipulo at elder ay busy lahat sa pakikipaglandian. Walang pumapansin kung nagiging demonyo na ba ako o hindi. Hanggang sa araw na ito, ang bagong junior brother ay pinagbintangan akong ninakaw ang kanyang tableta para sa foundation building. Dito na lumingon ang lahat ng tao sa sekta sa akin. Tuwang-tuwa ako, halos sumabog ang puso ko sa galak. Walang sabi-sabi, tinarakan ko agad ng espada ang junior brother na to. Sabay talikod at kumaripas ng takbo. Habang tumatakbo, hindi ko kinalimutang sumigaw ng malakas. Naging demonyo na ako. Lagot. Naging demonyo na ang pangalawang kuya. Sigaw ng isang disipulo sa gulat. Sa wakas, napansin din nilang lantaran akong nag-ensayo. Nang Blood Shadows word sa gitna ng field sa loob ng 10 taon. Kaya lang, walang nakinig sa sinabi niya. Ang tingin ng lahat ay nakatuon sa dugo ang katawan ng junior brother na nakahandusay. Mabilis na lumapit ang pangatlong kapatid. Inalalayan ang junior brother. At pilit na isinusubo ang mga tableta sa kanya. Pero hindi na tumitigil ang agos ng dugo. Halatang huling hininga na lang ang natitira sa kanya. Tumingin ang pangatlong kapatid sa papalayo kung anino. At sumigaw ng buong faith. Elder ng pagpapatupad. Ang pangalawang kuya ay naging demonyo at pinatay ang sariling kasamahan. Pakiusap, Elder, gantihan niyo ang pagkamatay ng junior brother. Matu, saan ka pupunta? Oh. Subalit, nang marinig ang salitang matu, si Ate Senior na kanina pa parang tulala. Biglang nagkaroon ng ningning ang mga mata. Mabilis siyang humarang sa harap ng elder ng pagpapatupad. Sandali muna. Dahil ba matu siya ay dapat na siyang mamatay. Ang mga matu ay mga kultibador din naman Ate Senior, pinatay niya ang junior brother natin. Pinatay niya sa harap mismo ng ating mga mata. Dahan-dahang umiling si Ate Senior sa kanyang kapatid. Huwag tayong tumingin lang sa panlabas na anyo. Siguradong may mabigat na dahilan si junior brother Gu Qingshen kaya niya nagawa iyon. Mag-isip kayong mabuti. Ang boses niya ay umalinggaw sa paligid. 60 taon siyang masipag na nag-ensayo rito sa sekta. Mapagmahal sa mga kasama. Noong huling nagwala ang mga halimaw sa bundok, siya ang mag-isang humarang. Para iligtas ang 7 disipulo. Ang ganyang klaseng tao. Bakit bigla na lang siyang gagawa? Nang masama sa isang junior brother na 3 buwan pa lang dito. Nang masabi iyon, nagbulungan ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin ay biktima lang siya ng paninirang puri? Hindi malabong mangyari iyon. Tignan niyo ang kanyang likod habang tumatakas siya. Wala kang makikitang yabang ng isang demonyo. Punong-puno ito ng pighati at kawalan ng pag-asa. At Senior, tignan mo ang junior brother. Mamatay na siya sa sobrang galit sa sinasabi mo. Kahit mamatay man ang junior brother, si junior brother Gu Qingshen ang mas durog ang puso ngayon. Si junior brother Gu Qingshen ang tunay na nagdurusa. Ano ba itong pinagsasabi mo? Papatayin kita. Kailan pa matatapos ang gantihan kung laging may galit? May misteryo sa likod ng pangyayaring ito. Paalisin na siya. At ganoon na nga ang nangyari. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng buong sekta, nilisan ko ang tarangkahan ng bundok. Matagumpay akong naging isang ganap na matu. Pagkatapos tumakas sa sekta, ibinaba ko ang aking lumilipad na espada pero hindi ako lumayo. Sa halip, tahimik akong naghintay. Sabi ko na nga ba, maya-maya lang, dumating na si Ate Senior na nakasakay sa kanyang espada. Junior brother Gu Qingshen, mag-ingat ka sa iyong pananalita, Diwata. Isa na akong matu. Ay, pasensya na. Nagkamali ako nang nasabi. Mahirap ang kalagayan ninyong mga matu. Sana ay makatulong ito sa iyo. Tinanggap ko ang supot ng imbakan. At tipid na sumagot ng Zen. Iniwan ko si Ate Senior sa aking likuran. At muling sumakay sa aking espada. Nang tuluyan nang mawala ang presensya niya sa aking pakiramdam. Doon ko lang naramdaman ang konting kirot sa puso. Kahit handa na ako sa pagtalikod sa tingin. Ngayong nagsisimula na ang tunay na paglalakbay. Ngayon ko lang napagtanto na madilim ang kinabukasan. Mahigpit kong hinawakan ang supot ng imbakan sa aking kamay. Tumingin ako sa malayo. Huminga ng malalim. At tahimik na nagsabi, huwag kang mag-alala, ate. Tiyak na magiging isang mahusay akong matu. Nagsimula na akong mag-isip kung paano ang susunod kong hakbang.
Sa mundo ng matu, ang pinakaastig syempre ay ang maging punong guro ng matu. O kahit man lang maging isang banal na disipulo. Pero ang pumanig sa ibang puwersa ng matu, at magsimula sa simula para maging punong guro, ay masyadong maabala. Kaya naman, balak kong magtatag ng sarili kong kultong matu. Ang pagtatayo ng kulto ay nangangailangan ng teritoryo. Kaya hinanap ko ang isang malapit na lugar. Isang kaharian ng mga mortal na tinatawag na kaharian ng Leyang. Sa kahariang ito, maraming minahan ng batong espiritu. At ang pinakaimportante sa lahat, narito rin ang banal na lupain ng pagsasanay na hinahangad ng lahat ng matu. Ang abismo ng demonyo. Siyempre, ang ganito kagandang lugar ay hindi pwedeng walang nagmamay-ari. Ang sandigan ng kaharian ng Leyang ay ang kanilang guro ng kaharian, si Yaoyu Zenren. Ang guro ng kaharian na ito ay isang tunay na malakas na bihasa sa yugto ng Haki. Sinusuportahan pa siya ng maharlikang pamilya ng Leyang. At tinatamasa ang swerte ng dinastya. Ang karaniwang Hakidik ay siguradong hindi ubra sa kanya. Mag-isa niyang sinupil ang abismo ng demonyo ng mahigit 1,000 taon. At walang anumang maitim na enerhiya ang nakawala. Sapat na ito para makita ang kanyang pambihirang lakas. Kung dati siguro, kahit bigyan mo pa ako ng 10 beses na tapang, hindi ko susubukang kalabanin ang Leyang. Pero ngayon, isa na akong matu. Matapos magpanggap at magbagong anyo, pumasok ako sa kabisera ng kaharian ng Leyang. Gamit ang titulong sugo mula sa ibang bansa, tinanggap ako ng emperador ng Leyang. Sa loob ng palasyo, nag-alay ako ng isang screen na may disenyong 100 ibon sa harap ng phoenix. Sa screen na ito, mahigit 100 ibon ang may iba't ibang anyo. May mga nakadapo, may mga lumilipad. Ang mga pakpak ay magkakapatong. At ang detalye ay kasing pino ng hibla ng buhok. Ang mas nakakamangha pa, kapag ang sikat ng araw ay tumama sa isang partikular na anggulo, lahat ng mata ng mga ibon ay tila kumikinang. Sinumang makatitig sa mga matang iyon, ay makakaramdam ng matinding ginhawa sa buong katawan, na parang lumulutang sa langit. Ang bagong hari ng Leyang ay 20 anyos pa lamang. Kalahating taon pa lang siyang nakaupo sa trono. Dapat sana ay panahon ito ng pagpupursige sa pamumuno. Pero dahil lahat ng desisyon sa bansa ay hawak ng guro ng kaharian, at lahat ay nakaayos na ng maigi, ang tanging kailangang gawin ng emperador ay tumango na lang. Dahil dito, nayayamot na siya sa mga paulit-ulit na usapin sa palasyo. Kaya nang makakita siya ng ganitong pambihirang bagay, hindi niya mapigilan ang tuwa sa kanyang puso. Matapos ang isang masusing pagtingin, bumuntong hininga ang maliit na emperador at sinabing, kung hindi ko lang nakita ng sariling mga mata, hindi ako maniniwalang may ganitong klaseng obra maestra sa mundo. Umiti ako ng bahagya, mahal na hari. Ang bagay na ito ay isang maliit na kasanayan lamang. Natigilan ang maliit na emperador, kung gayon, ano para sa inyo ang tunay na dakilang landas? Tumingala ako sa matayog na tuktok ng palasyo. At kalmadong nagsalita, ang abang lingkod na ito ay naglakbay na sa 4 na sulok ng mundo. Nakakita na ako ng mga sinaunang guho, na may mga dambuhala at kamanghamanghang tanawin. Kahit mga wasak na pader na lamang ang natira, nakakamangha pa rin itong pagmasdan at nakakaantig ng puso. Naaalala ang kadakilaan ng mga nakalipas na taon. Ang galing ng mga kagamitan ay nakatago sa detalye. Ngunit ang rangya ng mga istruktura ay nakatayo sa ilalim ng langit. Ah, ganoon ba? Ang ibig bang sabihin ng guro ay ang dakilang landas ay nakasalalay sa pagtatayo ng mga kamanghamanghang istruktura? Tama iyan. Ang kasalukuyang kamahalan ay matalino at makapangyarihan. Ngayon, ang kaharian ng Leyang ay mayaman at ang mga mamamayan ay malakas. Ito na ang tamang panahon upang magtayo ng mga dakilang istruktura, bago at matapos ang pag-upo ng bagong emperador sa trono. Ang lahat ng usapin ng bansa ay pinagpapasyahan ng punong guro. Ang emperador ay parang palamuti lamang, walang sinumang nagbibigay pansin sa kanya. Kaya naman nang marinig ang aking matinding papuri, biglang lumaki ang ulo ng maliit na emperador sa tuwa. Magaling ang iyong sinabi. Inuutusan kita na magtayo ng mga dakilang istruktura. Siguraduhin mong ang bawat mamamayang makakakita nito, at maging ang mga dayuhan, ay maunawaan kung anong klaseng dakilang pinuno ang mayroon dito. Labis akong nagalak sa nangyari, at agad na nagpasalamat, salamat, mahal na hari. Sa ilalim ng utos ng maliit na emperador, agad kong sinimulan ang pagpapatayo ng mga dakilang istruktura. Ngunit ilang araw pa lamang matapos simulan ang trabaho, ang punong guro na nagbabantay sa abismo ng demonyo sa hangganan ay nakabalita agad, at nagmamadaling sumugod pabalik. Nang makarating ang punong guro sa lugar, eksaktong namamasyal ang maliit na emperador kasama ang kanyang mga opisyal upang humanga sa proyekto. Nagbigay galang muna siya sa sobrang excited na maliit na emperador. Pagkatapos ay direktang nagsabi, mahal na hari, ang proyektong ito ay napakalaki, napakagastos at maaksaya. Natatakot akong maubos ang pondo ng kaba ng bayan. Masyadong maraming manggagawa ang tinitipon. Naaantala ang pagsasaka at nagdudulot ng hinanakit sa mga tao. Ang pagpapala ng langit ay nakukuha sa mabuting pamamahala, hindi sa marangyang istruktura. Pakiusap, mahal na hari, mag-isip kayong mabuti at unahin ang kapakanan ng taong bayan. Maging praktikal po sana muna kayo.
Mali ang sinasabi ng punong guro. Ang pagtatayo ng mga dakilang istruktura ay upang ipakita ang lakas ng bansa at pag-isahin ang puso ng mga tao. Paano itong magiging hindi tama? Tama ang sinabi ng guro. Ang kaharian ng liang ay mayaman at ang mga tao ay malakas. Paano nito maapektuhan ang pundasyon ng ating bansa? Mahal na hari, ang yaman ng inyong kaban ay galing sa pawis ng taong bayan. Sapat na ang ganitong klaseng pag-aaksaya. Punong guro, puro ka, kapakanan ng tao at pundasyon ng bansa. Wala na bang ibang ibig sabihin ito, kundi ang lahat ng ginagawa ko ay para lamang ipahamak ang bansa? Hindi ba't ganoon? Ang tapat na payo ay masakit sa tainga. Sana ay maging mapagmatsyag ang mahal na hari. Kay ganda ng tapat na payo ay masakit sa tainga. Iwinasiwas ng emperador ang kanyang manggas. Ang kanyang mukha ay namimilog sa galit, nakikita ko na masyado kang makaluma. Ayaw mo lang makitang may nagagawa akong mabuti. Sa iyong mga mata, isa lang ba akong hangal at walang kwentang hari na sisira sa bansang ito? Nang bitawan ang mga salitang ito, binalot na nakakabinging katahimikan ang buong paligid. Tinitigan ng malalim ni Diwatang Hongshen ang emperador. Ang kanyang tingin ay puno ng komplikadong emosyon. May pag-aalala, may kawalan ng pag-asa, at mayroon ding bahid ng matinding pagkadismaya. Kung pipilitin talaga ng mahal na hari na itayo ang mga istrukturang ito, kung gayon ay pahintulutan niyo akong magbitiw sa tungkulin. Magbibitiw ka, dahil lamang sa isang bagay na hindi sumang-ayon sa iyong gusto, magbibitiw ka na agad. Sumabog sa galit ang maliit na emperador. Sige, mukhang masyadong maliit ang palasyong ito para sa iyo. Hindi na kailangan ng mga pangaral mo. Bilang emperador, alam ko ang ginagawa ko, kaya huwag kang umasta na parang kung sinong santo. Lumayas ka sa harap ko. Kalmado lang siyang sumagot ng, sige. Hindi ko na kailangang maging guro ng bayan. At hindi ko na rin babantayan ang abismo ng demonyo. Pagkatapos nito, inilapag niya ang selyo ng bundok at ilog na hawak niya. Lumuhod siya sa harap ng bata pang emperador at nagbigay ng 3 malalakas na kauto. Tumayo siya. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang matatayog na palasyo. At tuluyan ng humakbang palayo. Ang tanging naiwan na lang ay ang kanyang likuran na puno ng lungkot at pait. Habang pinapanood ang eksenang ito, tuwang-tuwa ako. Ganito dapat, para makasigurong walang halong panlilinlang ito. Ginamit ko ang aking diwa para sundan ang anino ni Aoyu Zenren. Nakita ko siyang bumalik sa kanyang mansyon, at lumabas na kasama lamang ang isang batang katulong. Sakay ng isang luma at sirang karwahe. Guro, ilang taon ninyong pinaghirapang bantayan ang muyuan. Pero nagawa pa rin nilang murahin kayo. Wala talaga silang utang na loob, mga walang hiyang to. Mumiti lang ng bahagya si Aoyu Zenren. Huwag ka nang magalit, tutal, ayoko na rin namang ituloy ito. Nakakapagod ding magbantay sa abismo ng demonyo sa loob ng 1,000 taon. Saka, gusto ko ring makita kung hanggang kailan makakapanatili ang kaharian ng Liang. Ngayong wala na ako. Habang nag-uusap sila, ang payat na kabayo at ang sirang karwahe ay dahan-dahang lumayo. Isang dakilang cultivator sa yugto ng Huashen. Ang guro ng bayan na nagtanggol sa Liang sa loob ng 1,000 taon ay umalis na lang ng ganoon. Matapos umalis ng guro, ako na ang naging bagong guro ng bayan. Tinitingnan ang teritoryong nakuha ko. Hindi ko mapigilan ang sobrang tuwa. Iba talaga ang sarap kapag matu-demonic cultivator ka. Tungkol naman sa abismo ng demonyo, wala akong dapat ipag-alala. Gagamitin ko ang umaapaw na enerhiyang demonyo mula roon para sa aking pagsasanay. Hindi lang nito mapipigilan ang paglawak ng abismo. Mapapabilis pa nito ang pag-angat ng aking tuvay. Pero habang in-enjoy ko ang sarap ng paglakas bilang matu, may isang epal na bisitang dumating sa pinto ko. Ang maliit na emperador pala, nakitang maghapon akong nakaseklusyon at ayaw na magpatuloy sa paggawa ng mga monumentong gusto niya. Galit na galit ang maliit na emperador. Pinuntahan niya si Guking Shen para mamiloso po. Pangako mo sa akin na itatayo ang mga monumentong iyon, bakit huminto ka na? Tinitingnan ang maliit na emperador na biglang sumulpot at nag-aalboroto. Isang hamak na langgam, naglalakas loob na mag-ingay sa harap ng ta. Sa isang malakas na sampal, tumalsik agad ang maliit na emperador sa sobrang lakas. Hindi siya tumigil sa pagsuka ng dugo, at ang mga mata niya ay puno na ng matinding takot habang nakatingin sa akin. Isa kang matu, umisi ako ng nakakatakot. Ang tana ito ay isang matu. Kung ayaw mong mamatay, magbigay ka ng tributo taon-taon. At huwag na huwag mo akong istorbohin. Isa ka talagang demonyo. Punong-puno ng pagsisisi ang mga mata ng maliit na emperador. Naniwala ako sa mga kasinungalingan mo at pinalayas ang tunay na guro ng bayan. Nagsisisi na ako. Ipapatawag ko ang guro para bumalik at patayin ka. Matigas talaga ang ulo mo. Masyado kang mapilit. Inilabas ko ang soul banner at hinigop ko ng direkta ang kaluluwa ng maliit na emperador. Ang katawan niya ay ginawa kong isang sunod-sunurang puppet. Habang pinapanood ang puppet na emperador na sumusunod sa mga utos ng bayan, tumango ako ng may kasiyahan. Sa wakas, tahimik na rin.
Doon sa banal na lupain ng abismo ng demonyo, inubos ko ang lahat ng resources na iniwan ng dating guro. Ang aking tuvi ay matagumpay na nakaabot sa yugto ng Huashen. Kaya lang, kahit pa maluloko ng isang puppet na emperador ang mga mortal, hindi nito maluloko ang mga kapwa cultivator. Hindi nagtagal. Napansin ng kalapit na sword sect na may kakaiba sa Dragon Vein ng layang. Natuklasan nila na isa akong matu. Nagpadala sila ng isang dakilang cultivator sa yugto ng Huashen para tugisin ako. Pareho kaming nasa Huashen. Pero ako ay bago pa lang sa antas na ito. Siyempre, hindi siya kapantay ng mga kultibador ng sekta ng espada na matagal nang nakatuntong sa mataas na antas. Ngunit mabuti na lang at sa kaharian ng layang, ako ang maihawak ng swerte. Ang tadhana ng bansa ay nasa panig ko. Agad kong binugbog at malubhang sinugatan ang kultibador ng sekta ng espada. Dala ang kanyang malulubhang sugat, ang kultibador ng sekta ng espada ay mabilis na tumakas. At pumasok sa loob ng KZZIS. Ang KZZIS ay isang tanyag na mapanganib na lugar sa mundo ng mga immortal. Kapag pumasok ka roon, kahit ang isang kultibador sa yugto ng keep ay may panganib na mamatay. Lumutang ako sa gitna ng himpapawid. Ang aking banal na pakiramdam ay kumalat na parang malakas na agos ng tubig. Ngunit nang maabot nito ang gilid ng AZZIS, ito ay nilamon ng isang invisible na kapangyarihan. Hindi ko na matukoy ang eksaktong lokasyon ng kultibador ng sekta ng espada. Sa harap ng katotohanang wala ng bakas ang kultibador ng sekta ng espada. Hindi man lang ako nataranta. Ang magbalak na tumakas sa harap ko na isang ganap na matu, ay isa lamang ilusyon. Itinigil ko ang pagdaloy ng enerhiya sa loob ng aking katawan. At diretso akong bumagsak mula sa kaitaasan. Sa isang malakas na tunog, bumagsak ako sa isang hindi kilalang lambak. Nakahiga lang ako doon at pinigil ang aking hininga. Maya-maya pa ay may narinig akong tunog ng mga yabag sa ibabaw ng mga tuyong dahon. Na umalingaw sa aking pandinig. Habang hinahawi ang mga palumpong, isang dalagang may napakagandang mukha, na may bitbit na basket ng mga gamot, ang lumitaw sa harap ko. Aba, sa isang tingin lang ay nakita niya agad ako na nakahiga sa hukay. Napasinghap ang dalaga, at dali-dali siyang lumapit sa akin. Maingat niyang tiningnan ang aking paghinga. Bakit may isa pang sugatang tao rito? Nang walang pag-aalinlangan, pinilit ng dalaga na pasanin ako, at unti-unting naglakad patungo sa kailaliman ng lambak. Hindi nagtagal, isang napakasimpleng kubo. Ngunit napakalinis ang lumitaw sa aking paningin. Ang pinto ng kubo ay bahagyang nakabukas. At nang itulak ang pinto, sa ibabaw ng kama ay nakahiga ang isang lalaking maputla ang mukha. Siya nga ang kultibador ng sekta ng espada na malubha kong sinugatan kanina. Binibini, siya ay isang matu. Isang napakasamang demonyo. Siya ang nanakit sa akin ng ganito. Dali, patayin mo na siya habang mahina pa siya. Ang magbalak na tumakas sa ilalim ng aking mga mata. Nananaginip ka lang. Ang dalagang nanguha ng gamot sa tabi ay natulala sa biglaang pangyayaring ito. Tumingin siya sa akin na puno ng kuryosidad sa kanyang mga mata. Ikaw ba ang sinasabing matu sa mga alamat? Dahil nalutas na ang malaking problema. Napakaganda ng aking pakiramdam. Tinapik ko ang ulo ng dalaga at mayabang na sinabi, magaling. Ako nga ay isang matu. Bata, nakikita kong may talento ka. Gusto mo bang sumali sa aking kultong Ryu? Kumukurap-kurap ang mga mata ng dalaga. Anong makukuha ko kung sasali ako sa kulto? Kanina, ang kuya mula sa sekta ng espada, bilang ganti sa pagligtas ko sa kanya, ay nangakong pakakasalan ako bilang asawa. Ako ay isang matu, wala akong tapat na puso na maibibigay sa iyo. Umiling ako at nagpatuloy sa pagsasalita. Ngunit ang ibang mga bagay, basta't gusto mo. At kung sapat ang iyong ambag sa sekta, walang problema. Ikinumpas ko ang aking kamay, at naglabas ng tumpak ng mga kakaibang gamit mula sa labas ng mundo na parang nagbibilang ng kayamanan. Tingnan mo itong otomatikong robot na pandili. Kapag mayroon ka nito, hindi mo na kailangang magdilig ng mano-mano. At narito rin ang mga buto ng mahiwagang halaman at gamot mula sa ibang mundo. Nakita ko ang dami mong itinanim na halamang gamot sa iyong bakuran. Siguradong magugustuhan mo ito. Mayroon ding hindi mabilang na pagkain at laruan. Tanghulu, at mga rice ball. Habang tinitingnan ang mga inilatag ko, ang iba't ibang kakaibang mga bagay, lalong kuminang ang mga mata ng dalaga. Ang mga bagay na ito, totoo nga, mas ayos ito kaysa sa pangako ng nakaraang cultivator. Ano bang isang buhay, isang pag-ibig na iyon? Mas practical ito. Agad siyang sumigaw sa tuwa, Guro, Panginoon. Gusto ko pong sumapi sa kulto. Ngunit mabilis din siyang nag-alala. Pero Guro, wala po akong alam na kahit ano. Paano ko po makukuha ang mga ito kapalit ng kontribusyon? Napakadali lang yan. Itinuro ko ang bangkay ng cultivator mula sa sekta ng espada. Ang makatagpo ng mga sugatang cultivator ng 100%. Iyan ang pinakamalaki mong talento. Sa susunod, kapag may napulot kang tao, dalhin mo lang sa kultong Ryu.
Ako mismo ang magbibilang yan bilang kontribusyon mo. Nagningning ang mga mata ng dalaga. Pwede po pala ang ganoon. Paano po itong taga-sekta ng espada ngayon, kasama ba siya? Tumango ako ng bukas palad. Sige, bibigyan kita ng 10,000 kontribusyon. Yehe, agad na niyakap ng dalaga ang sandamakmak na gamit. Sa kanyang dibdib, hindi na sayang ang pagkakataon, sumapi na sa akin ang dalagang si Lin Liuer. Sa wakas, may tauhan na akong makakatulong sa mga gawain. Sinimulan ko nang hindi itago ang pag-ira ng kultong Ryu. Pagkatapos noon, sunod-sunod na grupo ang dumating matapos makabalita. Ang mga matuwid na cultivator na gustong puksain ang demonyo ay dumarating ng bulto-bulto. Kabilang narito ang mga kilalang figura sa huling yugto ng Ihuashin. Subalit, gaano man kalakas ang kanilang kapangyarihan sa pagtakas. Sa sandaling tumapak sila sa Gigizek-en. Sa huli, lahat sila ay nanginginig sa takot sa pangalan ng kultong Ryu. Hindi lang mga demonikong cultivator ang nag-uunahang sumapi. Maging ang mga matuwid na sekta ay isa-isang naging maingat at takot. Ang ilang maliliit na sekta ay mas lalong nanginig sa takot. Direkta nilang tinalikuran ang kanilang mga lupain malapit sa kaharian ng layang. Nilisan nila ang kanilang mga teritoryo bilang isang buong sekta. Dahil dito, ang lawak ng impluensya ng kultong Ryu ay halos walang kahirap-hirap na lumawak ng malaki palabas. Sa gitna ng ganitong paborableng sitwasyon, ang aking antas ng tuvi ay maayos ding umangat hanggang sa maabot ang yugto ng Kip. Subalit, laging may kaakibat na panganib ang swerte. Habang lumalawak ang puwersa ng kultong Ryu patungong timog silangan. Sa wakas ay nakarating kami sa hangganan ng malawak at walang hanggang silangang dagat. Napakalakas ng lahing dragon sa silangang dagat. Madalas silang nagpapadala ng mga kawal na hipon at alimango upang manggulo sa pampang. Lantarang sinasakop ang mga islang mayaman sa Lingke. Ninanakaw ang mga yaman ng mga baybaying bayan. Maging ang mga mortal na mailingkan ay dinudukot para gawing alipin. Ito ay hindi nakatanggap-tanggap at dapat ng tuldukan. Sa gitna ng pangunahing bulwagan, nakaupo ako sa trono ng Juji. Nakikinig sa galit na ulat ng mga kirenglo sa ibaba. Sobrang mapang-api na ang lahing dragon. Kailangan natin silang bigyan ng matinding leksyon. Nang mabitiwan ang mga salitang ito, isang malakas na pagsinghap ng gulat ang umalinggaw sa buong bulwagan. Ang mga bagong talagang AEU ay nagmamadaling. Humakbang pasulong upang pigilan ang Juji. Mag-isip po muna kayong mabuti. Ang hari ng silangang dagat ay nasa rurok na ng yugto ng Kip. Taglay rin niya ang dugo ng sinaunang lahing dragon. Sa ilalim ng dagat, gamit ang walang hanggang tubig at ang mahiwagang dragon palace aray. Kahit ang isang Alda cultivator ay hindi garantisadong mananalo. At lalo na, ang mga anak ng lahing dragon ay marami at ang kanilang mga dugo ay magkakaugnay. Kapag ginalaw ang isa, buong lahi ang kikilos. Sa nagdaang mga panahon, ang alyansa ng mga matuwid na sekta ay mas pinipili ang pakikipag-ayos at negosasyon sa lahing dragon. Panginoon, kahit napakalakas ninyo, ngunit kagigising lang ninyo sa bagong antas. Hinihiling po naming huminahon muna kayo at magplano ng dahan-dahan. Mga walang silbi, kaming mga matu, kailan pa kami naging duwag na tulad ng mga matuwid na cultivator na iyon? Sabi ko nang may panghahamak, malaki nga ang impluensya ng lahing dragon sa silangang dagat. Ngunit noong panahon ng aking pag-iisa, nakahanap na ako ng paraan para tapatan sila. Habang nagsasalita, iniikot ko ang aking kamay. Inilabas ko ang isang madugong balumbon. Tingnan ninyo, ito ang lihim na pamamaraan ng dugo na ginawa ko. Ang pinahusay na nakamamatay na teknik, ang paglipol sa lahing dragon. Basta't mayroong isa, isang anak ng lahing dragon na may purong dugo bilang pain. Madaling masusundan ang ugnayan ng dugo, upang ubusin at lipulin ang buong lahing dragon ng silangang dagat. Isa pala itong nakakatakot na teknik sa dugo na target ang mga dragon. Napabulala sa gulat ang mga huling hantungan. Kumukuti-kutitap ang kanilang mga mata sa pagkamangha. Napakagaling, masyadong mapagmataas ang mga dragon sa kanilang dugong bughaw. Habang lumalakas sila, lalong tumitingkad ang kanilang dugo. Kung gagamitin ang dugo bilang pang-akit, maaari nating matunton ang lahat ng kanilang kadugo. Napakatalino ng ating punong guro. Kung magtatagumpay ang teknik na ito, hindi na natin kailangang makipagbakbakan sa milyon-milyong sundalong dragon. Naghiyawan sa tuwa ang mga demonyo sa loob ng palasyo. Itinaas ko ang aking kamay para patahimikin sila. At kalmado akong nagsalita. Ngayong alam niyo na ang plano ng inyong punong guro. Bakit nakatunganga pa kayo riyan? Itinuro ko ang kanang hukbo. Pumunta ka at dakpin ang isa sa mga anak ng matandang haring dragon para sa akin. Mas puro ang dugo, mas maigi. Ang ngiti sa mukha ng aking kanang hukbo ay biglang naglaho. Bigla siyang lumuhod at nagmakaawa. Punong guro, masyado niyo yata akong minamaliit. Ang Dragon Long Palace ay punong-puno ng mga proteksyon. At ang bunsong prinsesa ng lahing dragon ay paborito ng lahat. Napakaraming magagaling na bantay ang nakapaligid sa kanya gabit araw. Kahit magkaroon pa ako ng 100,000. Buhay, imposibleng. Sa harap mismo ng matandang haring dragon na nasa rurok ng kapangyarihan, ay madakip ko siya ng buhay. Anong bunsong prinsesa? Anong paborito ng lahat?
Nagsalubong ang aking kilay. Ang ganyang uri ay sigurado akong may maruming dugo. Ang matandang haring dragon. Wala ba siyang anak na hindi mahal ng magulang? Na kinasusuklaman ng mga kapatid, na laging kinukutya at parang aso lang kung ituring. Meron po, ang panganay na prinsesa na si Iling Long. Sabi nila, noong ipinanganak ang panganay na prinsesang ito, ay hindi natuwa ang matandang haring dragon. Kinasuklaman siya ng reyna ng dragon, at itinuring siyang kahihiyan ng kanyang mga kapatid. Mas masahol pa ang turing sa kanya, kaysa sa mga ordinaryong kawal. Ilang daang taon na ang nakalilipas. Nang magkaproblema sa perlas ng dragon ang bunsong prinsesa na si Ayur. Mismong ang haring dragon ang kumuha sa perlas ni Iling Long. Ang perlas na inalagaan niya ng 100 taon, para lamang ibigay kay Ayur. Noong nakaraang mga taon naman, naligaw ng landas si Ayur at napinsala ang kanyang lakas. Kailangan niya ng dugo ng malapit na kamag-anak para gumaling. Ang sarili niyang mga kuya, ay kumuha ng mga tao para ikulong si Iling Long. At kinuha ang halos 70% ng kanyang dugo. Ngayon, wala na ang perlas ni Iling Long. Ubus na ang kanyang dugo at wala na siyang kapangyarihan, parang isang basura na lamang. Sa tingin ko ay nakatira siya ngayon sa labas ng palasyo. Sa isang liblib na kuweba ng mga sidog. Mabuti, siya na nga. Sa kwento mo pa lang, alam kong puro ang dugo niya. Ipadakip siya at dalhin sa harapan ko. Wag na pala, masyadong importante ang bagay na ito. Ako na mismo ang pupunta sa liblib na baybayin ng silangang dagat. Ginamit ko ang aking pandama sa antas ng pagtawid. At madali kong nahanap ang kuwebang tinitirhan ng panganay na prinsesa ng dragon. Masyadong masikip sa loob ng kuweba. May isang aninong nakalukot sa sulok. Isa itong payat na dragon. Naramdaman niyang may pumasok. Ngunit hindi man lang siya kumilos. Naglakad ako papalapit sa kanya. At naglabas ng isang bahid ng purong. Enerhiyang demonyo mula sa aking daliri. Nanginig ng bahagya ang katawan ni Iling Long. Ang tuyot niyang katawan ay parang lupang nakatikim ng ulan matapos ang mahabang tagtuyot. Kusa niyang sinipsip ang enerhiyang ito. At ang kanyang nanlalabong mga mata ay bahagyang nagkaroon ng buhay. Nakatitig sa akin ng may pagkalito. Hindi mahalaga kung sino ka o kung sino ako. Ang mahalaga ay ubusin ko ang buong pamilya mo. Hindi na kailangang mag-aksaya ng laway sa pagpapaliwanag. Nang makitang handa na si Iling Long na tanggapin ang sumpa ng dugo, agad kong inilabas ang balumbon ng paglipoy sa lahing dragon. Naramdaman ng balumbon ang presensya ni Iling Long. Ang dalisay na aura ng dugong dragon sa kanyang katawan. Biglang nagliwanag ng matindi ang mapulang kulay ng dugo. Ang mga baluktot na marka ay tila nabuhay. At naglabas ng masiglang ugong. Dugo ang magsisilbing pain. Susuyungin ang lahat ng may kaugnayan sa lahi. Lahat ng mga anak at apo ng dragon ay malilipol dito. Nang makitang nagtagumpay ang pagsasagawa ng kapangyarihan, nag-uumapaw ang tuwa sa aking puso. Agad kong kinalagkad si Iling Long patungo sa Dragon Palace ng Silangang Dagat. Sa kalaliman ng Silangang Dagat, naroon ang marinda na Dragon Palace. Sa sandaling ito, may nagaganap na isang malaking piging. Ipinagdiriwang ang munting prinsesa na si Ayur, na muling nakakuha ng isang pambihirang kayamanan ng langit at lupa. Nakadikit si Ayur sa tabi ng laging Longwang. Napapalibutan ng mga kapatid na pilit siyang kinagigiliwan. Itinaas ng prinsipe ng dragon ang kanyang kopa, at malakas na pinupuri ang talento at swerte ng kanyang kapatid. Bigla, si Ayur na punong-puno ng ngiti, ay nilabasan ng maitim na pulang hibla ng dugo mula sa kanyang mga pandama. Bigla siyang napaduwal ng sariwang dugo ng dragon. Mula sa matinding hapdi ng pagkawasak ng kanyang daluyan ng dugo. Napagulong siya sa sahig. Namimilipit sa sakit at humihiyaw. Nagulantang ang laging Longwang para kay Ayur. Agad siyang lumapit upang alalayan ang anak at sinubukang gamutin ito. Ngunit walang nangyari. Ang dati makinis at kumikinang na dragon pearl sa loob ng kanyang katawan ay nagkaroon din ng hindi mabilang na lamat ng dugo sa ibabaw nito. Pagkatapos ay sumabog ito ng napakalakas. Sino ang may gawa nito? Sino ang naglakas loob na saktan ang aking Ayur? Ang aking Ayur. Anak ko. Hindi pa man natatapos ang kanyang galit. Ang prinsipe ng dragon na nasa ibaba ng hapag ay naglabas din ng isang napakasakit na sigaw. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Namimilipit at nagbabago ang anyo ng mukha. Ang mga ugat sa ilalim ng kanyang balat ay umalsa at isa-isang sumabog. Ang buong katawan ng dragon ay tila isang kandila na nasusunog at natutunaw. Muling napahagulgol sa sakit ang laging Longwang para kay King Er. Malinaw na simula pa lamang ito. Sa gitna ng piging, isa-isang namamatay ng kalunos-lunos ang mga kasapi ng lahing dragon. Tanging ang matatandang dragon na may malakas na kapangyarihan ang bahagyang nakakaligtas. Ito ay ganti mula sa sariling dugo. Paano ito nangyari? Ang ganitong kalawak na sumpa ng dugo ay nangangailangan ng pinakadalisay na dugo ng dragon bilang mitsa. Ngunit ang may pinakadalisay na dugo ng dragon, hindi ba dapat ay si Prinsesa Ayur? Pagkarinig nito, agad na namutla ang mukha ng laging Longwang. Eksakto sa sandaling iyon,
Matagumpay kaming nakarating sa Dragon Palace kasama si Iling Long. Sa ilalim ng ningning ng sumpa ng dugo, ang tunay na dugong dragon sa loob ng katawan ni Iling Long ay walang pasubaling naglabas ng matinding aura. Paano ito naging posible? Ang dugo ni Ling Long ay tila kapantay na ng dugo ng mga ninuno dahil naniwala ka sa mga kasinungalingan at kinuha ang aking puso. Kaya naman ang hamak na isdang ginto na iyon ay nagawang agawin ang pwesto ko bilang tunay na prinsesa ng dragon. Sa loob ng mahabang 500 taon, isang demonyong isdang ginto. Niloloko niya ako, hindi ba? Isinumpa ka lang niya, di ba? Patawad. Patawad, ama. Isa lamang akong isdang ginto na nainggit sa aking ate kaya. Ano ang sinabi mo? Nang bitawan ang mga salitang ito, ang buong katawan ng Lolong Wengu ay nanigas. Unti-unting namula sa dugo ang kanyang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan si Iling Long. At tila ba gusto na siyang sakalin hanggang mamatay. Linglong, anak ko, ang iyong ama ay. Nagkamali ako, nabulag ang aking puso at napabayaan kita. Ngunit isipin mo ang ating lahi sa Longkyung. Ang ating pamilya. Pakiusap, itigil mo na ang sumpa. Papayag ako sa kahit anong gusto mo. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang yaman para sa pagsasanay. Itatalaga kitang susunod na pinuno. Ngayon din ay isasalin ko sa iyo ang trono ng Long'an. Patawarin mo lang ang ating lahi. Hahaha, ibalik ang katayuan. Yaman sa pagsasanay. Ang trono ng Long'angi. Aking mahal na ama. Ang iniintindi ko ay ang perlas ng dragon na sa pilitang kinuha sa akin. Ang dugong unti-unting inubos sa aking katawan. At ang bawat araw sa nakalipas na daan-daang taon na mas masahol pa sa hayop. Kagalang-galang na malakas na tao. Pakiusap, gamitin ninyo ang inyong nakamamatay na kapangyarihan para tapusin ang matandang dragong ito. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili kong buhay. Huwag kang mag-alala, sinabi na ng Tana ubusin ko ang iyong pamilya. Talagang ubusin ko silang lahat. Paglipol sa lahing dragon. Noon, pinatay ng isang matu ang buong pamilya ng kanyang nakababatang kapatid. Kapalit nito ay ang masidhing pagmamahal sa kanya. Ngayon, ubusin ko ang buong lahi ni Iling Long. Tiyak na magiging tapat siya sa akin habang buhay. 0-0. Ang natitirang buhay ni Ling Long. Pati na ang malalim na paghihiganti at ang utang na loob sa muling pagkabuhay. Lahat ng ito ay dahil sa kabutihan ng guro. Lahat ng ito ay utang ko sa guro. Mula ngayon, handa akong maglingkod at sumunod ng walang pagsisisi magpakailanman. Tumayo ka. Mula sa araw na ito, ikaw na ang Lin Siki Digyo ng Kultong Ryu. Pamahalaan mo ang mga baybayin ng Ehai. Salamat, punong guro. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Tutulungan ko ang punong guro na makamit ang dakilang tagumpay. Tuluyan ng winakasan ang lahing dragon. Nasakop ang lupain ng Ehai. Ang katanyagan ng Kultong Ryu ay lalong tumingkad. Ginamit ko ang malalim na pundasyon ng lahing dragon para muling lumampas sa aking hangganan. Naging isa sa 2 natatanging dakilang antas na mambubuo sa mundo ng mga immortal. Sa ilalim ng kapangyarihan ng isang dakilang antas na punong guro, wala nang makakapigil sa pagpapalawak ng Kultong Ryu. Ang mga sekta ng TDD ay mabilis na nilalamon. Kung magpapatuloy ito, ang pagkakaisa ng mundo ng pagsasanay sa ilalim ng Kultong Ryu ay malapit na. Ang mga mambubuo ng TDD ay balisa at takot. Agad silang humingi ng tulong sa isang matagal nang kilala. Isang dakilang antas ng TDD na matagal nang nagtatago sa mundo. Sinasabing ang lakas ng dakilang antas na ito ay hindi pangkaraniwan. Halos malapit na sa pagiging Diyos. Subalit siya ay may pusong mapagmahal sa lahat. Nanumpa siyang hindi magiging Diyos hanggat hindi na ililigtas ang lahat ng mortal. Dahil dito, tinawag siyang diwatang Hongshen ng lahat. Siyempre, hindi ako natatakot sa kanyang pangalan. Tutal, ako ay isang matu. Hindi nagtagal, habang nilalamon ang huling malaking sekta ng TDD na pilit na lumalaban. Nakaharap ko na ang maalamat na diwatang Hongshen. Ang kanyang hitsura ay hindi naman nakakagulat. Maaari lang sabihing maayos tignan. Mukhang ordinaryong tao lang. Ngunit may kakaibang aura na tila hindi kabilang sa mundong ito. Bukod tangi sa lahat ng nasa paligid. Sa gitna ng mga mambubuo ng TDD na nasa antas ng kip, tumingin siya sa akin na nakaupo ng mataas sa ulap ng may nakakatakot na kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag. Marami ang naliligaw ng landas. Labis na nasasaktan ang aking puso.
Ang magihis na namumuno sa kultong Ma ay nagdulot ng walang hanggang gulo. Siya ang pinagmumulan ng kaguluhan. Ngayon, ang Ta ay kailangang kumilos. Pipigilan ko ang iyong mga kasalanan. Ha 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 ha. Iyan mismo ang hinahangad ko. Hayaan mong makita ng matontong ito. Ikaw, ang diwatang Hongshen na nangakong ililigtas ang lahat ng mortal bago maging immortal. Tingnan natin kung gaano ka talaga kalakas. Sa harap ng isang ataking sapat na para yanigin ang langit at lupa, ang diwatang Hongshen ay nanatiling nakatayo ng tahimik. Hindi siya umiwas, bagkus ay pinagdaop ang kanyang mga palad sa tapat ng dibdib. May gintong liwanag na dumaloy sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay may dalang misteryosong ritmo. Kung ganoon nga, matonton, masdan mo ng mabuti. Ito ang paraan ng paglaya na napagtanto ko sa loob ng 10,000 taon sa mundong ito. Sikretong teknik ng immortal, mahal kita. Isang bahid ng liwanag ang kumawala sa kanyang palad. Tila mabagal sa paningin. Ngunit sa katotohanan ay binaliwala nito ang hadlang ng oras at espasyo. Agad akong binalot nito. Walang banggaan, walang pagsabog. Isang malawak at mainit na agos ng espiritu. Direktang sumusugod sa kailaliman ng aking kaluluwa. Iyon ang landas ng dakilang pag-ibig na napagtanto ng diwatang Hongshen sa buong buhay niya. Ang pundasyon ng kanyang banal na sumpa. Sinusubukan ng puwersang ito na tunawin ang aking hangaring makipaglaban. Pinapawi ang aking pagiging demonyo. Ginigising ang lambot at kabutihan sa kaibuturan ng aking puso. Pinapabitaw ako sa aking sandata. Kung isa lamang itong ordinaryong kultibador. Kahit pa nasa yugto na ng paglampas sa kalamidad. Dito na magtatapos. Sa ilalim ng espiritual na paggabay na puno ng dakilang awa. Malamang na agad mawawala ang kanilang paninindigan at maglalaho ang puot. Luluhod sila habang umiiyak at nagsisisi ng lubos. Subalit naalala ko ang matonton na pumatay sa buong pamilya ng kanyang kapatid. Ngunit nanatili pa ring malaya at walang pakialam. Naalala ko ang aking sarili na pumatay ng mga mortal. Ngunit hinayaan pa ring makaalis sa lungsod. Naalala ko ang libu-libong demonyong pumapatay at nagnanakaw. Mga demonyong walang hindi kayang gawing kasamaan. Hindi ako ang matonton. Hindi ako maaaring magpa-impluwensya sa kabutihan. Nahirapan akong lubos bago tuluyang naging demonyo. Kung ngayon ako ay magiging mabuti uli, lahat ng mga pribilehiyong tinatamasa ng isang demonyo sa hinaharap ay wala nang kinalaman sa akin. Ang pagnanais na maging demonyo ay biglang sumiklab sa aking puso. Agad nitong winasak ang mga tanikala ng teknik na mahal kita. Kung hindi ako magiging demonyo, isa lamang akong ordinaryong banal na kultibador. Maging demonyo, ako ang walang katulad na punong guro ng kultong Ryu, ang diwatang Hongshen. Bakit mo pa kailangang itanong kung ano ang pipiliin ko? Ibubuhos ko ang aking buong lakas sa isang atake. Sa isang iglap, dudurugin ang pisikal na katawan ng diwatang Hongshen. Subalit, nang mismong sandaling iyon, nang malapit ko nang burahin ng tuluyan ang kaluluwa ng diwatang Hongshen. Kung ganoon nga, matonton, pakitignan mong mabuti ang aking napagtanto sa loob ng 10,000 taon. Ang paraan ng paglaya sa mundong ito. Biglang nanliit ang aking mga balintataw. Ang lahat-lahat ay tila bumalik sa ilang segundo ang nakalipas. Tumingin sa akin ang diwatang Hongshen. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding determinasyon. Matonton, ang iyong pusong demonyo ay matatag. Higit sa aking inaasahan. Ngunit mayroon pa akong isang teknik ng immortal, na tinatawag na Changkyu. Hanggat gusto ko, kaya kong ibalik ang oras ng daan-daan o libu-libong beses. Darating ang araw na magigising ko rin ang katiting na kabutihan sa iyong puso, upang iligtas ka mula sa dagat ng pagdurusa. Ang mga salitang ito ng diwatang Hongshen. Lubos akong kinilabutan. Ang diwatang Hongshen ay tunay ng isang pambihirang henyo. Ang ganitong uri ng teknik ng immortal ay hindi dapat naririto sa mortal na mundo. Nagawa niyang makabisado ang dalawang ganitong teknik. Matalo nga kaya talaga ako sa kanyang mga kamay. Isang pakiramdam ng kawalang pag-asa ang bumalot sa aking puso. Ngunit agad kong pinigilan ang kawalang pag-asang ito. Dahil ang teknik na mahal kita ng landas ng immortal ay muling umatake. Lumayas ka, sigaw ko. Gamit ang mas matinding determinasyon, winasak ko ang mga di nakikitang tanikala. Muling nagpakawala ng isang dagundong na atake. Ang anino ni diwatang Hongshen ay muling nagkapira-piraso. Pagkatapos, biglang bumaligtad ang daloy ng panahon. Ang lahat ay bumalik sa simula. Nakakatakot. Anong klaseng nakakatakot na teknik ito? Pero ano naman ngayon? Hinding-hindi ako susuko. Ang sumunod na labanan ay naging isang nakakaantok na paulit-ulit na pagsubok. Sa bawat pag-ikot ng siklo, buong bangis akong sumusugod. Sinusubukan ang lahat ng paraan. Sinusubukang hanapin ang kahinaan ng kanyang teknik na Changkyu. Habang si diwatang Hongshen naman ay umaasa sa kakayahang pabalikin ang oras. Kalmadong bumabalik sa nakaraan. Kasabay nito, paulit-ulit niyang ginagamit ang teknik na mahal kita. Upang hugasan at linisin ang aking pusong demonyo. Bagamat tila wala pa ring saysay ang lahat. Ngunit ang ganitong pakiramdam, kahit ano pa ang makamit na tagumpay.
Sa huli ay mabubura lang at mauwi sa kawalan. Sapat na para gumuho ang kaisipan ng kahit sinong malakas na nilalang. Mabuti na lang sa pagitan ng paulit-ulit na kamatayan at muling pagsilang. Sa wakas ay nakakita rin ako ng isang maliit na pahiwatig. Ang dahilan kung bakit kahit anong paraan ang gamitin ko, ay nagagawa pa rin ni Diwatang Hongshen na pabalikin ang oras. Ay dahil ang ugat ng pagbabalik ng oras ay hindi mismo si Hongshen. May ibang gumagamit ng nakamamatay na teknik na ito, ayon sa ilang natitirang tala ng kasaysayan. Si Diwatang Hongshen ay nagmula sa Timog Hangganan at eksperto sa mga Gu. Ang nagpapatakbo ng teknik na ito, siguro ay ang kanyang nakatagong life-bound Gu. Kaya naman pala, madali na itong gawa ng paraan. Nagsimula na ang ika-81 siklo. Lihim kong piniga ang aking lakas na demonyoan hanggang sa sagad. Nagkunwari akong nahihirapan sa aking mukha. Sinasabi ko ba na sa mundong ito, pag-ibig lang ang tamang landas? Nang marinig ito, biglang nagliwanag ang mga mata ni Diwatang Hongshen. Humakbang siya pasulong. Malumanay ang kanyang boses, Magi. Sa wakas ay nagising din ang iyong kalooban. Ang pag-ibig ang pundasyon ng langit at lupa, ang ugnayan ng lahat ng nilalang. Tanging ang may dakilang pag-ibig sa puso. Ito na ang pagkakataon. Habang abala si Diwatang Hongshen sa pangangaral ng kanyang mithiin, lihim akong kumilos. Ang lahat ng lakas ng aking demonyoan ay bigla kong pinasabog sa loob. Si Diwatang Hongshen na abala sa pagpapayo sa akin ay hindi man lang napansin ito. Ngunit ang kanyang life-bound Gu ay naramdaman ang panganib at agad na pinabalik ang oras. Nang bumalik ang panahon sa sandali ng aming paghaharap, nagkunwari muna akong natigilan at agad na naglaho ang paghihirap sa aking mukha. Sabay pakawala ng isang nakakayanig na tawa. Diwatang Hongshen, muntik na sana akong mag-alinlangan. Hindi ko akalaing bigla mong gagamitin ang iyong alas para pabalikin ang oras. Mukhang sagad na rin ang iyong limitasyon. Dahil ganoon, akong si Gu Qingshen ay hindi hahayaan na mangyari ang gusto mo. Biglang naging napakapangit ng itsura ng mukha ni Diwatang Hongshen. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang life-bound Gu, at labis na nadismaya. Chankyu, hindi ko akalaing sa ganitong kritikal na sandali ay manggugulo ka. Talagang binigo mo ako. Kung may susunod mang buhay, hinding-hindi na kita pipiliin para maging aking life-bound Gu. Pagkasabi niyon, pinuwersa niyang pasabugin ang kanyang life-bound Gu. Isang malakas na daloy ng magulong panahon ang sumabog sa harapan ko. Pilit kong idinilat ang aking mga mata. Pinanood ang mga anino na mabilis na lumilipad sa aking harap. Iyon ay noong hindi ko alam kung gaano nakatagal ang nakalipas. Isang batang babae sa liblib na bundok ang nakakita ng dalawang insekto na Gu. Ang isa ay may aura ng espasyo na dumadaloy sa katawan nito. Sa huling buhay ko, trinaydor mo ako. Sa buhay na ito, hinding-hindi na kita pipiliin. Tingnan natin, ngayong wala na ako sa tabi mo. Ano pa kaya ang mararating mo? Pagkatapos magsalita, itinapon niya ang mga uod sa kanyang kamay. Pinulot niya ang mga uod ng espasyo at tumalikod para umalis. Unti-unti nang kumalma ang magulong daloy ng panahon. Hanggang dito na lang ang mga anino ng nakaraan. Lumapag ako mula sa himpapawid. Tumingin ako sa paligid. Wala na rito ang bakas ni Diwatang Hongshen. Ipinatawag ko ang kaliwa at kanang hukom. Nagtanong ako, nakita niyo ba kung saan nagpunta si Diwatang Hongshen? Nagkatinginan ang dalawang hukom. Puno ng pagtataka ang kanilang mga mata, mahal na punong guro. Sino po si Diwatang Hongshen? Nagtanong ulit ako, mayroon pa bang ibang mga dakilang kultibador sa mundong ito? Umiling ang dalawang hukom sa panahong iyon. Bukod sa inyo, wala nang pangalawang dakilang kultibador. Nang marinig ko ito, nagalak ang aking puso. Nagtagumpay ako, tuluyan nang naglaho si Diwatang Hongshen. Dahil wala na ang mga sagabal mula kay Diwatang Hongshen. Madali ko nang nalipol ang huling sekta ng matuwid na landas. Napag-isa ko na ang buong mundo ng immortalidad. Pagkatapos, sinunod ko ang mga tagpo sa anino ng panahon. Gumugol ako ng ilang taon para mahanap at maibalik ang itinapong pambihirang Changkyugu. Ginawa ko itong aking pansariling kaluluwa. Matapos ang 100 taon ng matinding pagsasanay. Sa wakas ay naabot ko na rin ang pintuan ng pagiging bathala. Isang araw, sa itaas ng siyam na langit, biglang nagtipon ang makukulay na ulap. Milyon-milyong sinag ng liwanag ang tumagos sa mga ulap. Ang enerhiya ng langit at lupa ay tila nagpupugay at humuhugo sa isang direksyon. Kasunod nito, sa pinakamataas na bahagi ng kalangitan, isang pinto ang lumitaw. Ang malabong anino ay unti-unting naging malinaw at totoo. Isang napakataas at banal na aura. Ang agad na bumalot sa bawat sulok ng mundo. Ang landas patungong tie na hindi nakita sa loob ng 10,000 taon ay muling bumukas sa sandaling ito. Nagulantang ang buong mundo. Lahat ng nilalang ay nayanig. Hindi sila magkamayaw sa tuwa. Sa loob ng 10,000 taon, may isa na namang kultibador na naging bathala. May mga matatandang halimaw na nakakulong ng libu-libong taon ang lumabas. Tumingala sila sa langit habang umaagos ang mga luha. Nanginginig ang buong katawan nila sa sobrang pananabik. Hindi pala biro ang mga sabi-sabi.
Hindi pa tapos ang dakilang landas, muling nagpakita ang daan patungong langit. Ito ang punong guro. Siguradong ang mag-isip ng Ryu ito. Tanging ang punong guro lamang ang makakagawa ng ganitong kababalaghan sa buong kasaysayan. Ang kapangyarihan ng punong guro ay walang katulad sa mundo. Ang mga natitirang puwersa ng matuwid na landas sa mga tagong lugar ay namumutla at nawawala ng pag-asa habang bumubulong. Bakit napakaon patas ng tadhana? Hinahayaan pa nitong mga kampo ng kadiliman na napakaraming kultibador. Maging matuwid man o masama, mataas man o mababa ang antas. Sa sandaling ito ay ibinaba ang lahat ng kanilang ginagawa. May natutuwa, may natatakot, may nagtatanim ng galit, o kaya ay nakatulala sa dahan-dahang pagbubukas ng te. Sa sentro ng kultong Ryu, ang aking mga hukom at mga pinuno ng iba't ibang templo, pati na ang mga pinakaunang tagasunod ko, ay isa-isang nagising mula sa kanilang pag-ensayo. Walang pag-aalinlangan silang sumugod palabas. Tumingala sila sa figurang nakatayo sa himpapawid na may mga kamay sa likod. Bawat isa sa kanila ay hindi mapigilan ang sobrang pananabik. May ilan pang ang hindi napigilang mapaluha. Ang boses ng kaliwang hukom ay nanginginig. Punong guro, aalis na po ba talaga kayo? Ang mga ninuno at libu-libong kampon ay lumuhod sa lupa. Isang malawak na karagatan ng mga taong nakaitim. Nakatayo sa gitna ng liwanag na susundo sa akin. Ikinaway ko ang aking kamay. Tandaan nyo, magpakahusay kayo bilang mga matu. Hihintayin kayo ng inyong guro dito sa itaas na mundo. Pagkasabi niyon, pumasok na ako sa tse at tuluyang naglaho. Tingnan natin kung paano maging isang matu sa mundong ito ng mga bathala.